Magandang araw sa iyo at welcome back. Okay, so ito na, nasa harap natin yung mga materyales na pinadala mo. Yup, ang dami niyan, no? Oo, ang dami nga. Isang collection ng mga guide, may discussion questions at mga practical exercises. Galing lahat sa aklat na Roar and Wings. Tama. So, ang mission natin for this deep dive, himayin natin to. Yung talagang actionable. Oo, para makuha mo yung mga insights tungkol sa leadership na magagamit mo agad. At ang sentro ng lahat, diba, itong dalawang powerful metaphors. Yung roar ng leon Para sa tapang? at yung wings ng agila para naman sa pananaw. Yes. So sige, simulan na natin. Ano ba talagang ibig sabihin ng pamumunong may tapang at pananaw base sa sources mo? Kasi sa totoo lang, parang cliché pakinggan. Actually, yan yung interesting part. Akala mo cliché, pero binibigyan nila ng completely new lens ang mga salitang yan. Hindi ito yung tapang na nakikita mo sa pelikula. Hindi yung parang action star. Hindi. Ayon mismo sa Appendix 1 ng notes mo, ang tapang o courage ay hindi lang basta pagiging fearless o yung tinatawag nilang bravado. Ang definition nila very specific, obedient trust under pressure. Teka, obedient trust under pressure? Pagsunod na may tiwala sa gitna ng matinding pagsubok. Isipin mo yung tension sa phrase na yan. O nga, kasi yung pressure, yan yung moment na lahat ng instincts mo sumisigaw na, mag-ingat ka, di ba? Huwag kang tumuloy. Eksakto. Pero yung obedient trust, parang sinasabi niya, sumunod ka pa rin. So hindi pala ito tungkol sa kawalan ng takot. Hindi. Ito ay tungkol sa pagkilos kahit na may takot. Dahil may pinagkakatiwala kang mas malaki kesa sa takot mo. Precisely. It's a huge leap of faith. At ganun din sa vision or pananaw. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng 5-year plan or corporate goal. Ah, okay. Ang tawag nila dito ay God-given vision. Isang direksyon na mas malaki kesa sa sarili mong ambisyon. In fact, may isang tanong dyan na talagang mapapaisip ka. Sige, ano yun? Sabi, at i-quote ko, gaano kalinaw mong nailalahad ang pananaw na inilagay ng Diyos sa harap mo at gaano karami nito ang nababalot ng personal na ambisyon? Wow, so it forces you to check your motives? Oo, para ba ito sa'yo o para sa isang mas mataas na layunin? Ah, okay. So I'm starting to see. Hindi pala ito A or B. Hindi. Kailangan A plus B. Hindi sapat na matapang ka lang at hindi rin sapat na may vision ka lang. Kailangan pareho. Dito na pumapasok yung sinasabi nila tungkol sa balance. At may tanong nga dyan, di ba, na parang self-audit. Naranasan mo na bang kumilos ng may tapang pero walang pananaw? Yes. In short, sugod ka lang ng sugod. Ano raw ang resulta? Usually, chaos. Tama, masipag ka pero walang direksyon. Gets ko. At yung kabaligtaran. Yun naman yung naplano ka ba ng husto pero hindi ka gumawa ng matapang na hakbang. Yan yung tinatawag na analysis paralysis. Oo. Ang ganda ng plano mo, naka-PowerPoints pa, pero nakatago lang sa drawer. Walang nangyayari. Ang ganda ng analogy ng mga materyales, ang tapang daw na walang pananaw ay parang sports car na walang manibela. Ang lakas ng makina, pero paikot-ikot ka lang. Pababangga ka. Samantalang, ang pananaw na walang tapang, Ay parang detalyadong mapa at GPS. eksakto. Pero ayaw mong paandarin yung kotse, stuck ka pa rin. So the real mission for a leader, based on this, is to constantly operate doon sa intersection ng dalawa. Pero yun yung tanong, paano? Paano mo yung gagawin sa araw-araw na stress ka sa deadlines at meetings? Madali kasing pag-usapan in theory. Diyan pumapasok yung mga practical tools sa Appendix 2. Hindi tayo iniiwan sa teorya. Meron silang tinatawag na Courage plus Vision Alignment Matrix. Okay, anong concept niyan? Napakasimple pero napaka-powerful kapag ginamit. Gagawa ka lang ng 2 column. Sa isang column, ililista mo lahat ng paparating mong desisyon. Lahat. Mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Oo, mula sa paano ko i-address yung performance issue ng isang team member hanggang sa itutuloy ba natin yung bagong project. Okay, simple enough. Tapos, anong ilalagay sa kabilang kolom? Sa kabila, para sa bawat desisyon, tatanungin mo ang sarili mo ng 2 bagay. First, does this require courage?
In other words, iniiwasan ko ba to? Kinakabahan ba ako dito? Okay. Tapos yung pangalawa. Does this advance the God-given vision? Umaayon ba to sa mas malaking layunin? Ang goal mo ay hanapin at unahin yung mga tasks na ang sagot sa parehong tanong ay isang malaking yes. Pwede tayong gumamit ng example para mas tangible. Sige, sige. Sabihin natin isa kang manager. Sa listahan mo, may confront a team member about their consistent tardiness. Okay. So, does it require courage? Absolutely. Walang may gusto ng confrontation. True? Does it advance the vision of a high-performing, accountable team? Yes! Definitely. So yan, biglang naging priority action item yan. Hindi lang isang bagay na ipagpapabukas mo. Perfect example. At yung isa pang item sa list mo, sabihin nating reorganize the department's filing system. Okay, medyo admin work. Oo. Does it require courage? Probably not. Does it advance the vision? Maybe indirectly, pero hindi siya primary driver. Gets. So yung matrix, tinutulungan kang i-filter yung busy work mula sa breakthrough work. Eksakto. Yung mga gawaing nangangailangan ng tapang at pananaw, yun yung mga gawaing magdadala sa'yo sa susunod na level. That alignment matrix sounds powerful for making clear decisions. Pero alam mo madalas, kahit malinaw na ang dapat gawin, may pumipigil pa rin sa atin. May barrier. Oo, kahit nasa yes-yes quadrant pa yan ng matrix mo. And I see your notes here tackle that head-on. The biggest barrier is almost always fear. Exactly. At hindi rin nila yan iniiwasan. Meron silang exercise na tinatawag na fear mapping and obedience practice. Fear mapping, okay. Hindi lang ito basta face your fears, mas structured siya. Ang unang step, isulat mo yung 3 pinakamalaking takot na nakakaapekto sa leadership decisions mo. Kailangan brutally honest. Brutally honest, takot sa failure, takot na ma-disappoint ang iba, takot na hindi ka sapat. Teka, yun palang parang ang hirap na gawin. Yung pagamin mo sa sarili mo ng mga takot mo. Totoo. At yan yung point. Hindi ito comfortable, pero hindi dyan nagtatapas yung exercise. Para sa bawat takot na isinulat mo, ang kasunod na tanong ay, what is one concrete act of obedience I can take to counter this fear? May action step. Meron. So, kung ang takot mo ay fear of rejection, ang act of obedience mo siguro ay, I will share my new unpopular idea in the next team meeting. Kahit alam mong may kukontra. Kahit alam mong may kukontra, kung ang takot mo ay fear of failure, ang act of obedience mo ay, I will finally launch the pilot program, even if it's not perfect. So yung obedience dito ay obedience doon sa vision in defiance of the fear. Wow! Yes. Hindi lang ito positive thinking, it's about taking tangible, sometimes scary action. At kinokonekta nito yung inner work of facing fear sa outer work of leadership. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking picture, itong pagharap sa takot. Ito yung pagbuo ng resilience, di ba? Kaya- Ng katatagan. Oo. Kasi ang mga pagsubok, hindi lang yan nanggagaling sa loob. Ano naman yung mga kritisismo at oposisyon mula sa labas? Na nangyayari talaga. Palagi. Binabanggit din yan sa mga materyales mo. Sabi nila, kapag may kumukontra sa'yo, huwag mo agad isipin na personal atake yan. Which is our default reaction, di ba? To get defensive. Exactly. Pero ang suggestion nila, baguhin mo yung tanong sa isip mo. Instead of bakit nila ako inaatake, ang itanong mo ay, ano ang posibleng itinuturo sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutul na ito? So may learning opportunity. Oo, baka may valid points sila na hindi mo nakikita, baka kailangan mong i-refine yung approach mo, baka sinusubok lang yung conviction mo. By changing the question, you shift from being a victim to being a student. Tama, ang oposisyon ay nagiging opportunity para lumago, hindi hadlang. Okay, so this is all great, but it also sounds exhausting. Pwedeng maging, Yung constant alignment, yung fear mapping, yung pag-reframe ng criticism, paano mo ito gagawin sustainable? good question. Mukhang hindi ito one-time workshop, kundi isang lifestyle. May sinasabi ba yung mga materyales tungkol sa paggawa nito ng pang-araw-araw na practice? Meron. At dito na nagiging super practical ang lahat. May tool sila sa Appendix 2 na tinatawag na 30-Day Courage and Vision Tracker. Okay, 30 days.
Simple lang. Bawat araw sa loob ng isang buwan, may isang maliit na box kung saan isusulat mo ang isang kilos ng tapang na ginawa mo at isang hakbang nagsusulong ng iyong pananaw. Araw-araw. That sounds demanding. What happens on days when you feel you haven't been courageous at all? Hindi naman kailangang heroic yung ilalagay mo. It's more about the practice of awareness. So kahit maliit lang. Oo, yung act of courage mo for the day could be as simple as making a difficult phone call you've been putting off. Okay, gets. Yung vision step mo could be spending 15 minutes reading a book related to your long-term goal. Ang point ay sanayan yung isip mo na hanap at kilalanin yung mga maliliit na pagkakataon. Over time, these small, consistent actions build momentum. So it's like building a muscle. Hindi ka naman magsisimula sa pagbuhat ng 100 kilos. Hindi talaga. Magsisimula ka sa maliliit na weights araw-araw. At para matrack yung progress, may weekly review and reflection din silang binabanggit. Yes, parang may check-in ka sa sarili mo. Okay, anong itsura niyan? Every week, uupo ka at sasagutin ang mga tanong tulad ng saan ako nagpakita ng tapang at pananaw ngayong linggo at saan ako nagkulang o pinangunahan ng takot. At anong gagawin mo sa sagot? Yung pinaka-importante, anong natutunan ko at paano ko ito magagamit sa susunod na linggo. This provides structure for continuous improvement, hindi para sisihin mo ang sarili mo. Kundi para matuto at mag-adjust. Tama. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, may isang salita na paulit-ulit na lumalabas sa isip ko at nakikita ko rin sa notes mo. Ano yon? Lahat ng maliliit na actions na to, yung daily tracking, yung weekly reviews, parang lahat sila ay building blocks for something much, much bigger. At yan na nga ang pinakapuso ng lahat. Dahil ang pamumuno ayon sa mga materyales na ito ay hindi lang tungkol sa achievements mo this quarter. It's about the long game? Oo, may isang tanong dyan sa Appendix 1 na talagang tumatak sa akin. Sabi, ano ang mananatili kapag bumitiw ka na sa iyong tungkulin bilang leader? Grabe. That's a heavy question. Kasi pinipilit kanyang isipin yung anino na iiwan mo, Hindi lang yung mga building na natayo mo o yung sales figures na naabot mo. kundi paano naapektuhan ng tapang mo ang mga tao sa paligid mo? Yung pananaw ba na sinimulan mo, may magpapatuloy ba nito? Eksakto. It reframes legacy from being a list of accomplishments to being a measure of influence and impact that outlasts you. Pinag-iisipan mo na ngayon, yung mga desisyon ko ba ngayon, gaano kalayo ang aabutin ng epekto nito? Paano nito hinuhubog yung mga susunod na leader? So ang pamumuno ay hindi lang pala pag-manage ng kasalukuyan, kundi pag-invest sa hinaharap. Yes. So, bringing it all together, malinaw sa akin na ito ay isang napaka-holistic na approach mula sa pag-redefine ng tapang bilang obedient trust at pananaw bilang isang God-given vision, Nahiwalay sa ego. hanggang sa paggamit ng mga super practical tools tulad ng alignment matrix para sa daily decisions, fear mapping para harapin ang mga internal blocks. At yung 30-day tracker para maging isang habit. This is a complete blueprint. It is. It's a blueprint for a leadership that's not just effective, but also deeply meaningful. At bilang panghuling kaisipan para sa'yo, may isang tanong sa dulo ng Appendix 1 na sa tingin ko ay binuod ang lahat. Sige? Hinahamon ka nitong sukatin ang tagumpay mo hindi base sa karaniwang metrics, kita, followers, posisyon, Kundi base sa tatlong bagay, tapang, pananaw, at at katapatan, faithfulness. katapatan. Yun yung pangatlong elementong nagbubuklod sa dalawa. Oo. Kaya iwan namin sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan mo. Paano kung ang pinakamahalagang tanong na kailangan mong sagutin sa pagtatapos ng iyong leadership journey ay hindi ano ang aking mga nagawa o gaano kalaki ang aking naabot, kundi naging tapat ba ako sa tapang at pananaw na ipinagkatiwala sa akin lalo na sa mga panahong mahirap at walang nakikinig?